Dumating na sa Democratic Republic of the Congo si World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus upang personal na pangunahan at suriin ang mga hakbang laban sa lumalalang Ebola outbreak sa bansa. Mula Kinshasa, tumungo si Tedros sa Ituri Province na itinuturing na sentro ng pagkalat ng sakit upang makipagpulong sa mga health officials at tignan ang mga operasyon para sa pagkontrol ng epidemya. Naniniwala ang WHO na bagamat hindi madali ang pagpigil ng sakit, hindi naman ito imposible kung magtutulungan ang lahat at susunod sa mga kailangang gawin para mahinto ang pagdami ng kaso. Although the situation is complex, I also believe that with what I said earlier, especially with community ownership, this thing can be stopped. Ayon sa WHO, mahigit 1,000 kumpirmado at pinaghihinalaang kaso na ng Ebola ang naitala sa DRC. Lumampas na rin sa 200 ang nasawi habang patuloy pa ring tumataas ang bilang ng mga bagong kaso. Ito na ang ika-17 Ebola outbreak na naitala sa Democratic Republic of the Congo. Mas nagiging mahirap ang pagtugon dito dahil nangyayari ito sa silangang bahagi ng bansa kung saan patuloy ang mga armadong sagupaan at paglikas ng mga residente. Dahil dito, muling nananawagan ang WHO ng pansamantalang tigil putukan sa mga naglalabanang grupo upang hindi mahadlangan ang mga health response operations. The challenges, I think I have said it many times before even I came here, there are many challenges, especially in containing this outbreak. It's a very complex outbreak. One is the conflict, the security challenges, and that's why in my letter today I asked for a ceasefire, giving a message to the warring parties. And the other problem is displacement. People are displaced because of conflict. There were people who were displaced hundreds of thousands and newly displaced around 100,000 I think in the past few months, and that makes it very difficult to contain the outbreak. Kabilang sa mga hakbang na ginagawa ng WHO para mapigilan ang pagkalat ng sakit ay ang pagpapadala ng tulong medikal, pagpapalakas ng testing capacity, pagtatayo ng mga treatment center, at pagsasagawa ng mga pag-aaral para sa posibleng bakuna at gamot laban sa Bundibugyo strain ng Ebola. Nakapagpadala na rin ang WHO at ang UNICEF ng ilang toneladang supplies at humanitarian aid sa bansa. Ayon sa international medical charity na Médecins Sans Frontières o MSF, nananatiling labis na nakakaalarma ang sitwasyon dahil hindi pa rin nakakahabol ang mga hakbang ng mga otoridad sa bilis ng pagkalat ng virus. Sinabi rin ng MSF na marami pa ring mga sample ang hindi natetest kaya hindi patiyak ang tunay na lawak ng outbreak. Dahil dito, nananawagan ng WHO sa international community ng mas malawakang suporta lalo na sa health community ng DRC na nakakaranas ng kakulangan sa health supplies. Use this opportunity actually to ask the international community to increase their support so the health workers get the supplies, the protective measures they need, and they are protected, because without health workers it would be very difficult then to help patients. So the health workers should help themselves before helping others. Sa gitna ng mga pangamba, masayang ibinalita ni Dr. Ghebreyesus ang paggaling ng 5 pasyenteng tinamaan ng Ebola. Isa sa mga pasyente ang nakauwi na noong Biyernes habang 4 pa ang nakatakdang ma-discharge mula sa ospital matapos gumaling sa impeksyon. I'm happy to see that because, of course, for this particular virus, Ebola virus, there are no treatments or vaccines. So what we're using is now to take care of the patient, give the necessary care for the patient to recover.
When I see someone recovering with the care that's provided, it gives me hope, and I'm really happy to hear that news. I was happy when I heard that news. Nananatili namang malaking hamon ang paglaban sa sakit dahil wala pa ring aprobadong bakuna o tiyak na gamot laban sa Bundibugyo strain na sanhi ng kasalukuyang outbreak. Ayon naman sa Africa Centers for Disease Control and Prevention o Africa CDC, target nitong makabuo ng bakuna at posibleng lunas laban sa nasabing uri ng Ebola bago matapos ang taong 2026. Oralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon.